Noong unang bahagi ng 2025, naging kontrobersyal ang pahayag ni Congressman Paulo Duterte matapos niyang tawaging bangag ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Duterte, tila wala umanong malinaw na direksyon ang gobyerno, lalo na sa mga isyong may kinalaman sa foreign policy. Ginamit niya ang salitang bangag bilang matinding batikos sa mga desisyong panlabas ng administrasyon na, sa kanyang pananaw, ay hindi makabubuti sa bansa. Agad namang sumagot ang Malacanang sa naturang pahayag. Ayon sa palasyo, hindi nararapat na gawing personal o bastos ang mga usaping pampulitika. Dapat umano ay manatili sa mahinahon at makabuluhang diskurso, lalo na't maraming isyong dapat pagtuunan ng pansin tulad ng ekonomiya, seguridad, at kapakanan ng mga Pilipino. Dagdag pa nila, ang paggamit ng mga salitang gaya ng bangag ay hindi nakatutulong sa pag-unlad ng bansa at sa halip ay nagpapalala lang ng hidwaan at pagkakahati ng mga mamamayan. Ang insidenteng ito ay naging malinaw na palatandaan ng lumalalim na alitan sa pagitan ng pamilya Marcos at Duterte, na dati magkaalyado sa politika ngunit ngayon tila nagbabanggaan sa kapangyarihan, pananaw, at direksyon ng pamahalaan sa ilalim ni Pangulong Marcos Jr. Sino kaya ang mas bangag ang administrasyon, yung nililitis ngayon dahil sa umano'y crimes against humanity sa umano'y libo-libo ang namatay, o ang administrasyon na nagsusulong ng pagpapanagot sa mga tiwali sa gobyerno?